Watts Radyo 5 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Sasagutin na ni Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas Kung papasama sa tao o sa batas ang napasukan mong relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Hello. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Dean Mel Santamaria at sumasa inyo na naman ang ating programang relasyon from 1 o'clock to 2 o'clock in the afternoon. Magandang Yan, tanghali Gladys. sa iyo, Dean. Magandang tanghali sa iyo, Dean, at magandang tanghali rin sa lahat ng mga nanonood na po sa ating broadcast sa Signal Channel 1 sa 1PH. And of course, nakikinig sa Radyo 5, 92.3 News FM. Isa na naman pong edisyon ng programang Relasyon ang ihatid namin sa inyo ni Dean Mel Santamaria. At sana'y samahan ho ninyo kami kahit saan man kayo naroroon hanggang alas 2 ng hapon. And today is Friday, Dean. Yep. It's the 5th day of the month of June. 50 of the Welcome po month of sa June. inyong lahat. Okay. Mabilis ang panahon. Mabilis ang daloy ng panahon, Gladys. At tayo ay nasa, 5th of June. Okay? Right. Okay. At nasa special edition pa rin tayo dahil naka-quarantine pa rin tayo sa mga araw na ito. No? Although anytime but next week probably, we will know kung ano mangyayari because NCR was put on GCQ until June 15. So let's find out what's going to happen. Pero right now, of course, karamihan sa mga sinishare natin mga balita sa ating mga tagapakinig at mga manonood din ay patungkol pa rin dito sa pandemya. Katunayan yan, araw-araw ay nagbibigay tayo ng mga update, no? Yung mga balitang lumalabas ngayon, marami kasing nagtatanong na sana daw, di ba nga, mahirap ang transportasyon sa Metro Manila dun sa mga pumapasok na, no? Pero marami dyan na may mga motorsiklo at nagkataon naman na pati ang kanilang misis, asawa, ay pumapasok na rin. Bawal pa rin kasing umangkas kahit kayo'y mag-asawa. Yan ang emphasis, no? That was emphasized by IATF. Oo, magano na lang daw gumawa ng yung parang trolley sa sa tabi. Yung gumawa ng parang sa tricycle nga na parang kaha sa tabi para makasakay doon yung asawa. Sidecar, parang sidecar. Oo, di ba yun ang sinasabi? Oo, yun daw. Yun na nga, hindi pa rin talaga pwede. Hindi kasi ibig sabihin na mag-asawa kayo okay lang na angkas. Kasi talagang taliwas yun sa kautusan na magkaroon ng distancing, di ba? Alam mo Gladys, kahit na mukhang impractical, corny, incoherent, di ba? Kailangan pa rin sundin. Alam mo kung bakit? Tama. Kasi para talagang yung disiplina ma-fixate. Talagang makikita ng mga tao na talagang walang exception to the rule. Di ba? Yes, Talagang tuloy-tuloy na tayo para bumaba na yung COVID na yan sa Pilipinas. Kasi habang nagkakaroon ng exception, nahihirapan. Hindi lang ang gobyerno, pati ang taong bayan sa pagbaba ng COVID-19. Ayan. Oo, lalo pat hindi pa naman bumababa ang mga panibagong mga kaso, di ba? Although the numbers we're getting lately, parang ang laki ng numero ng new cases. Pero actually nga, ang fresh, it's yung binibigay na nadagdag sa statistics na ng numero ng mga positive cases ay broken down into two, yung fresh cases at saka yung mga ibang nagkaroon kasi ng backlog, di ba, sa mga resulta din. So anyway, yamang din lamang na nabanggit natin yan. Siguro pwede na tayong magbigay din ng update. Yes. Yung cases muna sa buong mundo kung maaari mong i-share. 6,702,767 na ang afflicted ng COVID-19 sa buong mundo
393,212 na at 3,252,308 ang mga nagagamot. So ang na mga mamatay ay 393,212 at ang mga nagre-recover 3,252 and 3,252 3,252,308. Ayan. Yun. Na- Pero napagulo yan na kaya. pag bilyon na narinig mo, syempre worldwide yan. Oo. Dito naman po, sa ating bansa sa Pilipinas, as of yesterday, 4 p.m., ayon sa Department of Health, meron akong kabuang 20,382 cases. At dyan sa 20,382 cases ay 634 ang nadagdag. Yung 313 po ay fresh cases. Yung 321 naman, yung mga cases na, yung mga resulta ng mga nakaraang araw. Doon naman po sa total recoveries, 4,248 at additional 95 from the previous day na nakapag-recover. At sa talaan naman ho ng mga namatay, 984 na ho ang kabuuan, nagkaroon ng 10 deaths based on previous days results. Oo, Okay, yan po ang kondisyon sa COVID. Okay, maliban dyan din, Biyernes ngayon, any good news from your end? Good news. Wala masyado kasi Wala nga. pa rin masyado Oo. Wala pa rin masyado. oo. Wala. Doon sa press conference ni President naman, yung parang narinig mo lang naman yung the usual problems, di ba? Tsaka nagagalit siya kasi apparently yung mga kamag-anak na mga, God rest them, may they rest in peace, yung mga frontliners natin, medical workers na mga nasawi, di ba magkakaroon ng parang benepisyo para sa mga kamag-anak na Yes, naiwan, oo. hindi yata na asikasong ibigay. Oo. Kaya nagagalit siya, hindi. Parang yung pagpo-process lahat, hindi masyadong naasikaso. Yan So pa- yun, isa yun sa mga iniutos niya. Oo. doon pa naman ang galit na galit si Presidente sa red tape. Alam mo talaga nakaka-frustrate talaga kung alam mo na yung directive, alam mo na yung gagawin, tapos pagdating ng susunod na meeting, wala pang nagagawa or inkompleto ang pagkagawa. Tapos sasabihin sa'yo, pati daw yung man in charge, pati po ako napuprostrate alam mo, talaga the man at the helm must always be creative, Yes. must always be ready, and must always be smart, no? Hindi ka na lang basta naghihintay sa mga dapat gagawin at magre-report sa iyo doon sa ibaba. Kasi kung ako si Secretary Duque, kung ako sa Secretary Duque, kung nakikita ko ng medyo kulang ang takbo sa ibaba, Action sa baba. i-hands-on ko yan for a while. I-hands-on ko yan for a while. Let's say for 1 week or 2 weeks. And then, kung nakikita na ng mga tao ko sa baba ang forma ng aking initiative, ang gagawin talaga para maging organized, magre-retreat ulit ako at sasabihin ko sa kanila, kaya nyo na yan ha, iyan ang gagawin. Pero baka kasi, that's the quality of a good leader actually, Gladys. Hindi ka na... Kalampagin ang kalampagin. Even if people under you hate you, sinasabi, ang kulit naman ito, sorry na lang, matawag na akong makulit. Yes. Matawag. Kasi may mga tao kasi, pag parati mong nire-remind, they think na, ito naman, wala namang tiwala sa akin. Akala hindi ko ginagawa ang gawain ko. Hindi. Hindi sa walang tiwala sa'yo ang namumuno sa'yo. Yes. She just wants to make sure, or he just wants to make sure, na talagang tumatakbo ang Yes. gawain para Oo. may action at may resulta. Oo. So, hindi bali nang maging makulit. Diba? Yes, hindi bali hindi nang bali, maging yes. makulit. And Oo. sometimes you must also be on hand. Ibig sabihin pupunta ka, dadalawin mo. Hands-on Dadalawin mo, pupuntahan mo. Sige, sasama nga ako sa iyo ngayon sa pagbibigay niyang perang yan. Di ba? Dapat maka 20 Tama. tayo ha. Dapat maka 20 tayo, maka 10 tayo. Titingnan ko kung gaano talagang kabilis ito. Di ba? So, tama. Yung mga Oo. ganyan kasi, kaya naman pala, 5 bakit tayo 3 lang Yes. bawat araw? Yes. So gawin na natin consistent to ha. Kasi you lead by example. That's the Tama. point there. You Tama. lead by example. So Yes.
So, well, ewan ko lang, narinig ko yung Parang ano kanya din eh. Homemaker ka, kaming mga misis, di ba? At the same time, we're also homemakers, no? Oo. So, meron kang pinagkakatiwalaan na gumawa ng pamamalengke, mamili ng mga ganon. So, you're only relying sa result o report Yes. niya. Oo. Alam mo, one day, sumama ka para makumpirma mo kung ganun talaga ang proseso na ganito talaga kahirap pumila, ganito talaga mahirap mamili, kailangang tatawad ka para makakuha ka ng good buy, things like that. If you at one point ay kasama doon sa paggawa, nandun ka at nakita mo ang proseso, then alam mo kung gaano kabilis ma-achieve ang isang trabaho. Alam mo, Gladys, no, ako ha, siyempre of course, kung halimbawa, I am the manager, head, ako yung head. Siyempre, sasabihin ko dun sa subordinate ko, which I fully trust. Ganito ha. I need this information. I need this information. Halimbawa, i-email ko from Mr. X. Okay? Okay. Tapos kung ang sagot niya sa akin, yes sir, I will immediately transmit your message to Mr. X. Hindi ko muna anuhin 'yon. Hindi ko muna papansinin 'yon. Huwag muna. Tatawagan ko si Mr. X. Ano ba nangyayari diyan? Set ko muna yung aside yung mga ibang ginagamit ko. Tapos tatawagan ko na para nalaman nung binigyan ko ng directive, ang bagal mo. Diba? Ang bagal mo. Tumawag na ba sa'yo si ganon? Para lang nagkukwento ka. Then you will realize kung ginawa na sinimulan na yung inuutos mo. Di ba? Ganun Tapos yun, na. Check mo pa rin. And because of that example, Gladys, and I don't scold, sabi ko, tapos tatawagan ko, nakuha mo na ba yung info na hinahanap ko? Hindi pa sir, hindi pa bumabalik sa akin. Di bali na, nakuha ko na. Tinawagan ko na lang. Tapos, without scolding him, without reprimanding him, I think he got the message. So, alam mo nangyari, ang bilis na. Nagiging mabilis tuloy yung sumusunod, di ba? Ang bilis na ng takbo. Baka mamaya maunahan pa ako ni Didi. Kaya, kasi ang dahil mong ginagawa, may ginagawa ka dito, may ginagawa ka dyan, may ginagawa ka dyan, kaya although pwede mong tawagan, minsan nakafocus ka sa isa eh. Kaya tinitingnan mo na, ikaw tawagan mo habang may, pero hindi mo naman sasabihin sa kanya kasi may ginagawa ako eh, di ba? So, tama. You lead by example. Kaya, alam mo, napanood ko yung portion na yon kanina. Nung si Secretary Duque, sabi niya, parang nagre-report. Parang susumbong siya sang tatay. Alam mo ba, it's so, with all due respect, Secretary Duque, with all due respect, it's frustrated siya na parang petiks yung mga tao, boss. Parang high school na nagsusumbong sa tatay, alam mo, pati po ako, frustrated, gano'n. Frustrated. Parang it's not inspiring. The leadership, well, with all due respect, pero madami pa namang magagawa. So, you just have to learn through your experience. Anyway, sa mga gusto kong iparating sa amin ni Dean ang kanilang mga tanong sa ating Q&A mamaya, kung nag-like na ho kayo sa aming Radyo 5 92.3 News FM Facebook page, pwede ho kayong magmensahe na sa amin. Pwede rin ho doon sa Relasyon Official Fan page. At kung kayo naman ay nanonood sa aming live broadcast, doon sa comment section, pwede nyo i-post ang inyong mga tanong. Ayan. Okay. So let's pray din. Magdasal na tayo. Magdasal na tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami at nakarating kami ngayong araw ng Biyernes, huling araw ng linggo, at sana po patuloy nyo kaming biyayaan ng kalinawan ng pag-uunawa, maayos na pananalita at magandang pagpapaliwanag sa mga gabay na ibibigay namin para na nga po ang aming mga kababayan ay magkaroon ng ideya o kaya ng direksyon sa paglulutas nila ng kanilang problema. Itong aming pong mga kilos na ito ay hindi mangyayari kung di po sa kagustuhan ninyo. Kaya nga po't lahat ng aming ginagawa ay sa inyo namin iniaalay para sa inyong ikabubunyi sapagkat kayo po ay tapat at wagas ang inyong pagmamahal. Amen. Amen. Okay, at ngayon po, narito na, ihatid na namin ang Word of the Day. Layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating Word of the Day.
Ang word of the day po natin ay cross default. Okay. Sa mga kontrata nyo, wag lang kayong pirma ng pirma, ha? Lalong-lalo na kung businessman kayo. Sapagkat alam nyo na, kung businessman kayo, madami kayong transaksyon. So, what is cross default? Ang pagsalya sa pagbayad sa isang utang ay ituturing na di na rin pagbabayad sa iba. Cross default. So, halimbawa, ako ang businessman. May contract 1, contract 2, contract 3 ako. Lahat yon utang. Utang ng 1 million, utang ng 2 million, utang ng 3 million. Okay. At maganda naman ang pakikitungo sa akin ng creditor ko kasi ako magandang magbayad. Kaya parati siyang pautang ng pautang sa akin at pinapagulong ko naman. 1, loan 1, loan 2, loan 3. Pero alam niyo po, diyan po sa mga ganyang kontrata, medyo maliit po, fine print, at maaring nakalagay, provision on cross default. Ano po ang ibig sabihin noon? Ang pagdi-pagbayad sa utang sa loan 1, ang tuturing na rin di pagbayad sa utang ng loan 2 at loan 3. And therefore po, lahat na magiging due. Naku po, salpok si Nicanor. Kasi po, isang pag-iingat yan ng creditor Kasi sa unang salya, sa isang kontrata, ibig sabihin, yung pangalawa, maaari na rin di ka makapagbayad. Kaya ginagawa nila kaagad nila through that provision na matured kaagad lahat para may claim na sila. At kung may claim na sila at hindi ka nakapagbabayad sa tamang panahon, di ba Gladys, tumatakbo ng interest? Diba? At alam mo naman, the money of a bank or the money of a creditor is, the business of a creditor is to get money as soon as possible. Diba? Is to get money, to increase that money, to get the profit as soon as possible. At ang maagang pagtatakbo ng interest ay one way. Diba? Kaya kung may cross default na yan, mag-iingat ka. Paboran mo na lang unless na isang kondisyon yon sa inyong mga transaksyon. Ayan. Okay. Yan ang cross default. Default. Ayan. Okay. Kayo naman po, sa mga gustong magtanong sa amin, marami na rin ditong nakapag-post ng kanilang questions. Simula na po ang ating Q&A. Okay. Q&A na tayo. Ang programang ito ay bukas sa pagbibigay daan sa paglalahad ng inyong mga problemang pangrelasyon. Mangyari lamang tumawag, sumulat, o kaya naman kapatid, mag-FB message na. Okay, Q&A na tayo. Okay, ang first question natin din ito. Meron ho ba kayong idea kung paano mag-follow up ng desisyon sa Court of Appeals? Matagal na pong may desisyon sa realty owner title, kaso hindi pa po naayos sa City Register of Deeds. Teka. Okay. City Register. Desisyon sa Court of Appeals. Ganito po ang order of business, ika nga. Okay? Yes. May kaso kayo, magkakaroon ng desisyon. Ang unang-unang makakakuha ho ng kopya ng desisyon na iyan ay ang abogado nyo. Okay? So therefore, kakausapin nyo ang abogado nyo. At pwede na rin naman po kayo pumunta sa Clerk of Court ng Court of Appeals. At kung alam nyo may desisyon na, humingi kayo ng desisyon, kaya lang dapat may pruweba kayo ang litigante. So, di ba po? Kasi hindi basta-basta binibigay ang mga dokumentong yan. So, yun po ang gagawin nyo. At kung ano pong epekto ng desisyon na iyon, let's say, pagre-rehistro sa Register of Deeds, siya pong darating after nakuha nyo yung desisyon na iyon. Ganun po. Kaya in essence, Gladys, it's just common sense, ika nga. Yung bang, alam mo kung saan ka pupunta, at pagkatapos ng pagpunta mo, titignan mo ang desisyon, babasahin mo kung anong nakalagay doon, at susundin mo lang, at kung may claim ka doon, at naging final and executory, at tungkol sa lupa ayon, pwede mong ipatatak o ipa-annotate sa Register of Deeds. Ganun po yan. Yun. Okay. Here's our next question, Attorney Mel. Matagal na po ang asawa ko sa trabaho, construction, sa amo niya. Siya po ay isang mason. Halos 10 taon na po siya at wala pong lahat ng benepisyo.
gusto niya na pong umalis, may makukuha ba siya sa kanyang amo, construction to dean at isang mason? Thank you po. Ito po ang dapat malaman kasi diyan, no. Ano po bang klaseng trabahador siya? Diyan po talaga nakasalalay ang sagot. Kasi po, kahit na po natatagalan na ang inyong pananatili diyan sa trabahong iyan, kung kayo po ay halimbawa independent contractor, yung kumpanya kumukuha lang ng contractual, independent contractor sa mga taong gustong magmason. At sapagkat naging suki na kayo ang kinukuha niya parate para hindi na siya naghahanap. Hindi naman po ibig sabihin masama iyon. Kaya lang ang nature ng work nyo, maaari pong independent contractor lang. Ibig sabihin, nagkataon lang na kayo na parati ang kinukuha. Ano po ha? Kaya ganun po yan. Kaya titignan nyo kung ano ang nature ng trabaho nyo. Ngayon naman po, kung talaga yung pagkamaso na yan na hindi na talaga ibig sabihin talagang napakahalaga na sa construction at kayo ay isang taong almost na dyan, kung tanggalin kayo medyo magguguluhan ng konti ang kumpanya, baka nga ho pwede nyo nang igiit na regular kayo. Pero sa paggigiit po na regular kayo, siyempre po baka ang inyong nagpapatrabaho ay hindi papayag. So, uuwi po kayo sa NLRC. Doon nyo po igigiit. Sa haba-haba ng panahon, ako pa rin ang kinukuha nito at dapat ituring ka ng regular at retroactive yan. Ia-atras ng NLRC yan. Kaya makukuha mo ng mga benepisyo mo. Yung mga dapat naging overtime pay mo, kakalculate na yan. Night differential, kakalculate na yan. Kaya lang po, para magkaroon ng resolution dyan, talagang magpa-file ka sa NLRC. Ayan. Okay. Next question natin. Tingnan natin. Good afternoon. Matagal ng okay. Tapos na yan. Attorney Mel, Ma'am Gladys, nakabili po ako ng bahay na lupa kung saan ang lupang ito ay ipinagkaloob ng gobyerno doon sa taong nagbenta sa akin. Pero napagawan ko na po ng deed of sale. 5 taon na po ang nakalipas pero hindi ko po hawak ang titulo o wala sa akin ang titulo. Ano po kayang gagawin ko para mailagay na sa aking pangalan ang titulo ng lupang yon? Okay po. Yun ay award daw ng gobyerno. Kaya nga ito po ang baka lang po kasi hindi po, alam nyo ang pagtitinda at pagbibili po ng lupa, hindi ganoon pong kasimple. Ano po sapagkat po may mga ibang klaseng transaksyon, kamukha ng transaksyon ng bilihan na may inbuilt limitation sa nagtitinda. Ibig sabihin po, maaaring hindi nyo nakikita sa kanya o sa kanyang titulo o kaya sa maaaring makita kasi sa titulo yun o sa harapan ng titulo, baka nasa likod, ang liit. Kasi po ang mga biyayang pag-aari na binibigay ng gobyerno na malaki ang discount. Halimbawa, ang NHA, binigyan si Mr. X ng, let's say, housing unit. Malaki ang discount, biyaya po iyon. Meron pong mga limitasyon na sinasabi ang nagtitinda ang NHA. Huwag mo yang pagbibili sa loob ng 10 taon. May ganun po yan. Huwag mo po yang pagbibili sa loob ng 15 years. Huwag mo yang pagbibili sa loob ng 5 years. Kaya, kahit na magpirmahan kayong dalawa ng nagtinda, maaaring ideklara yan ng batas na void ab initio. Kaya, baka dyan ka talaga nahihirapan. Sapagkat hindi niya mabigay-bigay yung titulo kasi makikita mo yung annotation sa likod, bawal ipagbili. Dapat magkapatan kayo. Kausapin mo yan. Sabihin mo, may pagbabawal ba dito? Kasi ito'y galing sa NHA, galing to sa gobyerno. May pagbabawal ba dito? Punta na tayo sa NHA. Magsama na tayong dalawa. Punta tayo dun sa departamento na namamahala ng lupang ito. At tanong nating tatlo sa harapan ko, malaman ko kung ano ang prohibisyon. O, di ba po? Kasi nakakapagtaka, bakit hindi? Ang dali lang naman bigay ng titulo. Palagay ko nga meron talaga yun. Meron talaga yun yung prohibition, di ba, Dean? Yes. May parusa ba doon sa tao na, meron talagang provision doon sa likod na you cannot sell that sa loob ng 10 taon and you did. Ano ba ang pwedeng maging penalty sa taong nagbenta? Baka wala naman, Gladys, na criminal offense doon. Kaya lang it is a prohibited act.
which might have consequences. Baka nakalagay doon sa NHA rules and regulation, baka lang po, hindi ko po nababasa, kasi matinding condition yun eh. Baka yan ang condition na kung hindi nyo tinupad, baka bumalik ang ari-arian sa NHA. Hindi natin alam. Yun ang mga civil consequence kasi. You breach a contract. You breach something. Yun. And for that person na bumili, talagang considered nga sinabi mo din, void yun eh. No? Kaya mag-iingat talaga sila Because sa mga pagbili yung mga ng nanggagaling property. halimbawa sa NHA, may social policy consideration yan. It's a social legislation kaya binibigay pinagbibili ng NHS sa napakababang halaga para na nga magkabahay ka. Yung pala pagtutubuan. Nagbabay and sell pala. Di ba? Bawal yun. Bawal. Okay, babalikan po namin ni Dean Mel ang ating mga tanong dito sa ating programang relasyon sa ating Q&A. Makaroon ng ilang paalala. Babalik po ang relasyon dyan lang kayo. Ang ating oras, 1:31 ng hapon. COVID-19. Reminders from DOH. Tamang pag-ubo. Ang mga airborne viruses tulad ng COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng pagbahing o pag-ubo. Para maiwasan ang pagkalat ng mga virus na nagdudulot ng iba't ibang sakit, takpan ng buong bibig at ilong gamit ang panyo o tissue. O gamitin ang manggas o loob ng siko kung uubo o babahing. Lumayo sa mga tao kung ikaw ay uubo o babahing. Huwag dumura kung saan-saan. Labhang maigi ang gamit na panyo at itapon sa basurahan ang mga nagamit na tissue. Ugaliin ang wastong paghuhugas ng kamay o paggamit ng alcohol o hand sanitizer. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Pag maalam sa batas, hindi mahuhulog sa mga butas ng anumang relasyon. Samahan sina Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas para sa isang oras na hitik sa legal na solusyon kahit pa sa iligal na sitwasyon. Mag-asawa, magkaibigan, mag-amo, mag-ano nga ba kayo? Laging may tamang exit sa maling entrance. Relasyon. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Maria, Gladys Lana Lucas, Relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Okay, we're back. Okay, we're Am I back. coming in here? Okay na tayo, Dean? Okay, we're back. Okay. Approve. Bago tayo magpatuloy sa ating Q&A, yung mga announcement mo muna din para hindi natin makaligtaan. Yes, oo. May ina-announce po ako sa inyo. Alam niyo po, yung Far Eastern University, nagtatanggap na po kami ng application doon sa lahat ng mga gusto mag-abogado. At pagkatapos po, may online pa nga po kami. Kaya po tatawag po kayo sa amin. Sasabihin po ang online services namin. At alam niyo po, makakapag-apply kayo through online at pagkatapos sasagutin kayo, sasabihin lang sa inyo kung anong ibibigay nyo. Tapos pwede nyo pong isubmit mga photocopy sa online at sasubmit na lang po yung mga hard copy later on. At matatapos po ang online application nyo in a few days, maaari pong isang araw lang nga po, baka sabihin na sa inyong tanggap na kayo o hindi kayo tanggap, pero baka normally tanggap po kayo at pwede na po kayo mag-enroll online rin.
Online rin, kaya hindi na po kayo kailangan pumunta sa Far Eastern University Institute of Law. Ang amin pong ino-offer ngayon ay juris, doctor. Nasa Senator Hill Puyat Avenue po kami, corner Malugay Street. Nasa gitna po kami ng Commercial District ng Pilipinas, the Commercial Capital District of the Philippines. Sa Makati na po kami. Wala na po kami sa Manila. At kung gusto niyo pong tumawag sa amin, para po mag-inquire o makapag-initiate na ng inyong application, tawagan nyo lang po si Miss Jen 0945-6388-664, si Miss Karen 0919-9966029 at si Miss Neville 0916-7561-718. Ulit ha, si Miss Jen, 0945-6388-664. Miss Karen, 0919-999-66029. At si Miss Neville, 0916-7561-718. Ayan po ang aming telephone. Yan. Mga gustong mag-abogado. Okay, meron lang akong babatiin. Sabi ni Victoria Umacob Aranjuez, pakibati po ng happy birthday sa pamangkin ko today, June 5. Happy birthday to Richelle Aranjuez. At sa lahat na rin sa iba pang mga nagbe-birthday ngayong June 5. Oo. Okay, question and answer muli tayo. Question. 5 years na po akong nagre-rent sa isang lote. Okay. Natapos po yung contract noong November 2019. Alright. Tapos, ang sabi po ay magtataas na raw. Yung dating 10 ay gagawin ng 20. Nung una, ang sabi ko ay titingnan ko kung kaya pa ng business ko. Kaya po, commercial ka. nagbayad po ako ng December. Oo. Pagdating po ng January, okay? Pagdating po ng January, wala yung binabasa ko. Well, anyway. Pagdating po, sa sobrang taas daw na, okay. Pagdating ng January, ang sabi ko mukhang hindi kaya sa sobrang taas ng upa. Kaya ang sabi ko, gagamitin ko na lang aking down payment. Nang dumating ang March, sabi ko, payag lang ako sa 20,000 hanggang sa naabutan na nga ako ng lockdown. Okay. Itong June, naniningil na po sila at tapos sinabi ko na hanggang December na lang kasi gagamitin na lang nila ang lupa. Ano daw ang laban niya doon? Pwede daw bang magreklamo? Ay, nako. Ito po, wala naman kayo po sa rental control law kasi commercial. Business kayo, business. Hindi po kayo tirahan, business po. Kaya po, kung business ang inyong purely business yung, let's say, isang parang magandang shop, no, Gladys? Nakasalalay po sa kontrata ang inyong mga obligasyon. Based on contract po iyan. Kaya po nung tapos na ang contract, wala na po. So in short, nagkaroon na lang kayo ng oral contract na parang ad hoc. Ibig sabihin parang habang nandiyan ka ito, 20, okay. So ibig sabihin, parang naging month to month, Gladys. Kasi ang usapan. Naging wala nang period na okay, isang taon yan ha. Mukhang medyo natapos, tapos ang nangyayari, nagkasundo kayo, pero wala na kayong pinirmahan pang ibang period, so nagbibigay ka na lang ng 20-20 every month. Baka, ito lang tingin ko, hindi ko alam lahat ng detalye niyan kasi nakalagay sa batas, baka maaring naging na-convert na yan sa month-to-month ang kontrata mo. Ayan. Ayun. So kapag ganon, yung lessor nga ba? Lessor or lessee? Yes, lessor. Sino yung may-ari? Yes. Oo. At anytime she can say na next month, kagamitin ko na ang lupa. Yes. Pwede ka bang mag-vacate? Generally, oo. Kaya, di ba? Kahit na actually under the rental control law, kahit na under the rental control law, may nakaligay lang rin doon, kung gagamitin na ng pamilya at tapos na ang kontrata, tapos na, pwede nang sabihin sa iyong makakaalis ka. Even if you're under the rental control law, merong provision na gano'n, na kung gagamitin na ng pamilya at tapos na ang kontrata, pwede na. So, ayun. Okay. Dean Mel, meron akong ka-live-in partner, may isang anak na girl na halos sa akin na lumaki. Yes. May grade 4 na raw.
pinag-aral ko hanggang nakatapos. Single mom po ako at halos ako na rin ang nagpalaki sa kanya. Gusto ko sana na kung sakali po, sa bata or apo ko, kung sakaling mamatay ako, ipamana ang aking mga ari-arian. Wala po kasi akong anak. So, Pwede ba yun? So, hindi mo anak yan? Hindi din. Oh. Hindi din. Yes, basta't may last will and testament. Kaya lang, may magulang ka pa ba? Yan ang Ayun. tanong. Kasi ang magulang mo is your compulsory heir. Kung wala kang asawa na legal, kung wala kang anak, ang susunod na compulsory heir ay magulang. Ibig sabihin, dapat talagang sila ay may makukuha. At least kalahati ng iyong ari-arian pag namatay ka. Arian. So yung kalahati, free portion, iyon ang pwede mong ibigay. Iyon ang pwede mong ibigay. Kaya dapat magkikwenta ka na. Magkikwenta ka na ng assets mo ngayon para mailigay mo sa last will and testament. Kasi hindi mo maibibigay doon sa bata kung lahat-lahat, kung buhay pa si tatay at nanay. Hindi. Ngayon, kung patay na si tatay at nanay, wala kang legal na asawa, wala kang anak, okay, last will and testament, pwede mong bigay doon sa bata. How about kapatid? Kung may buhay pa siyang kapatid Oo, din. natatalo, Pwede rin niya yung lagay. natatalo ang kapatid ng isang last will and testament. Will. Sapagkat Ayan. ang mga kapatid ay hindi compulsory heirs. Kaya ang mga kapatid mo magtataka. Kaya nag-aaway yan di ba? Nag-aaway. Oo Peke, nga, di ba? peke ang May last will ampun. and testament na yan. Yun, di ba? Para yung mga, Oo. ayun. Drama. Okay, Attorney Mel, ano pang gagawin ko sa buyer ng lupa ko? 1 year na pong mahigit, hindi pa niya mabayaran in full. Okay. Pumasok po kayo sa kontrata. Ano po? Yes. Sa kontrata, pwedeng 4 ang mangyaring hindi maganda. Unang-una, nang loko yung kabila. Pangalawa, mabagal ang pagpapatupad ng kanyang obligasyon, pag-aantala. Pangatlo, hindi niya maipatupad dahil sa kanyang kapabayaan. Pangapat, simpleng breach of contract. Di ba kailangang, sino ba siya bang buyer, Gladys? Yung buyer, hindi pa daw nagbabayad in full. Isang so, taon hindi na. nagbabayad. Breach of contract yan. Kung nasa kontrata nyo, dapat kang bayaran, hindi siya nagbayad, eto ang remedyo mo. Either specific performance or rescission of contract. In both cases, may claim for damages. Sa mga pagkakataon mong hindi mo nagamit ang pera na dapat nagamit mo na pero hindi siya nagbayad. So, dalawang choice mo, pupunta ka sa korte, paputol, balik na sa iyo, walang alang-alang na yung deed of sale, at hingi ka pa ng damages. Or, pilitin mo siyang ituloy, specific performance, bayaran mo na ako, Bayaran. plus damages. Damages din. Oo. Hindi lang ito collection. Hindi. Parang collection. Parang Hindi. yung kung gigiit niyang ituloy mo ang contract, in a way parang collection kasi mangongolekta siya ng Collection purchase price. Di ba? Yes, yes. At saka yung interest. Yun. Okay, Yan. specific performance. Tatandaan natin yan. That is Okay, good correct. afternoon, Attorney Mel. Ang tanong ko po, may pinaghahati ang lupa ang kapatid ng papa ko. Pinatituluhan po. Nung dumating na po ay mali ang address sa titulo. Imbes na Ferdinand naging Santo Niño. Ano ang pwedeng gawing hakbang sa maling address ng titulo? Attorney, ano ang mangyayari sa pagbabayad ng buwis? Pwede po bang ma-abandon ang totoong address? Kasi sa titulo ay mali daw yun. At yun ang binabayaran, ang maling address na nakalagay sa titulo. Siguro yung titulo, di ba may description? Baka yun ang ibig sabihin niya na maling address. Okay. Nalito ako. Pati ako nalilito. Kasi ganito Anong po. address? Kasi ganito Oo. po. Basta bumili kayo ng titulo, may transfer certificate of title kayo. Ano po? Yes. Kahit ano pong address ang nakalagay doon, ang binabayaran yung amilyar, yung titulong yun. Yung, kung sino po ang nahandun nyo, kahit na po tiga San Juan ako, basta't meron akong pag-aari dyan sa Makati, na mali yung address doon sa ilalim. Pero ang binabayaran ko pong tax ito po, yung nakadescribe doon sa loob. Ano po? Kung gusto nyo pabago yung pangalan doon at nagkamali lang, pumunta po kayo sa local civil sa Register of Deeds.
baka po na dokling sa pagtatype. Kasi po, nagkamali. Kasi po, ang ginagawa lang po ng Register of Deeds, kinokopya lang po yung detalye sa deed of sale. Yun lang po. Kaya nga kung nakalagay nga sa deed of sale, single, ganun pa rin ang liligay niya. Tapos yung address doon po, yung sa ilalim kasi ito yung titulo, Gladys, di ba? Tapos dito sa baba, on the left side facing you, nandun yung address mo. Nandun yung address mo. Ayun po, kung hindi nagtugma sa deed of sale yan, baka palitan na lang po ng Register of Deeds. Tingnan nyo muna po yung mga dokumento. Oo. Nalito ako kung yun ang tinutukoy niyang address. Siguro yun, ano? Pero it doesn't really matter, di ba? Pwede kang lumipat Tapos yung property yun, yung pa rin ang babayaran mo dahil pag-aari mo yun, di ba? So, yun lang. Nalito ako dun sa sinasabi niyang address, na mali ang address. Kaya actually, hindi ko rin alam kung tama yung aking sagot. Kasi, ano ba yung tinutukoy mo? Hindi, nakakalito po. Yung description na lot something tapos pero para namali yung nalagay doon sa kanilang supposedly property nila nabili, maling lot number. So, ang binabayaran nila ay lot number na pertaining to another lot. Hindi ko alam kung yun ang ibibigay sa maling address. Oo. Anyway, okay, next question, Dean. Regarding po sa employment ko sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko sa hotel. 9 years na ako nagtatrabaho. Nag-stop kami nung April dahil sa lockdown. After 2 months, pinatawag kaming 6 sa department at pinasign kami ng permanent layoff na walang abiso or notification or reason. Walang abiso. Ang reason nila ay yung pandemic na COVID-19. Tama po ba yung ginawa nila sa aming 6 na kasama ko na ang dahilan daw na ibinigay ay COVID-19? Kaya sila na-lay off. Hindi po necessarily mali iyon. Kasi po sa COVID-19, madami pong kumpanyang hindi kumita. Ang hotel po walang laman. Kaya baka yun ang talagang nailigay nila because of the COVID-19, wala silang business. In effect, sinabi lang po nila yung proximate cause kung bakit talaga tatanggalin. Kasi po yun ang proximate cause, yun ang ugat. Yun po ang ugat kung bakit po nakapagtanggal dahil hindi kumita sa chain of events, hindi kumita at kailangan nilang mag-retrench o kaya mag-redundate. Ang redundancy po kasi pwedeng gawin ng isang employer. Redundancy, iyan po ang authorized by law na magtanggal dahil nga po nagtitipid. Iyan po ang punto ng authorized causes. Makapagtipid ang kumpanya kasi kung hindi nila gagawin, baka lalong bumagsak sila. Pero dapat po may 30-day notice nga po kayo dyan. Kaya baka naman babayaran ka pa within the next 30 days. Diba? Tama. Halimbawa, pinatawag sila, sinabihan sila April. Baka bayad pa sila hanggang May. Diba? Yes, baka bayad pa kayo hanggang May. Wala na talaga. So, hindi. Unless na talagang bad faith yung ginawa sa inyo. Ha? I mean, merong... Pero makikita nyo naman, wala sigurong pumapasok sa hotel Diba? Tama. Diba? I mean, there are certain situations na napaka-obvious and there are certain situations na wala. Na talagang patago ng loloko. Yan. Okay. Magandang tanghali po, Attorney Mel at Ma'am Gladys. Kapag nag-road widening po ba sa loob mismo ng barangay at may napinsala silang riprapping, dapat po bang bayaran ito ng gobyerno? Ito po ba kaya ang tinatawag na eminent domain? O pwede po ba kayang mag-file sa korte ng TRO or injunction para ipatigil kung ayaw nilang magbayad? So may riprapping daw na nasira sa widening. Babayaran daw ba yun? Well, ang eminent domain po, taking. Kinukuha ng gobyerno ang property nyo. Yan po, nakasira lang po yan. Basta't po nakasira, kahit na po ang gobyerno, dapat po maging managot sa pagsisira nila. Singilin nyo po yung Office of the Mayor, singilin nyo po sila. At tama po, ang isang town po at city po, pwede pong singilin kung talaga naman nakapinsala sila. Kasi po may separate personality po yung mga town and municipality niyan. Oo. Yan. Okay, may bago daw tayong viewer from Italy, si Josie Andal. Hi there, Josie.
Hi there. Hello. Welcome to Relasyon. Sana everyday ko nang makita ang iyong pangalan dyan. Di ba? Na nanonood. Eto din. Meron lang pa ako itatanong regarding, naulit. Ito yung si Hotel. Maraming beses siya nag-post siguro para just to make sure na babasa ko. Mabuti naman nabasa natin. Okay. Ano po ang makukuha ng isang tenant sa lupa kapag ang lupa ay binenta? Okay, ano kang tenant? Ano kaya Anong klaseng tenant siya? Apartment dweller ka ba? Ibig sabihin, nagli-lease ka lang ba ng isang apartment, tenant ka, umuupa ka, tapos pinagbili ng may-ari? Okay lang, pinagbili ng may-ari, gusto niya, wala kang ano doon, wala kang interest doon. Sa lupa din, lupa. Wala ka ring interest doon. Ibig sabihin, kung umuupa ka lang, tenant ka lang, umuupa ka lang, wala kang interest doon. Ang may-ari, wala. Unless na nakalagay sa contract of lease nyo na kung sakasakaling pagbibili ng may-ari ang lupa, iaalok muna sa iyo. Yun ang tinatawag na right of first refusal. Kung may ganong estipulasyon, then kontrata yon, binding yon. Pero kung wala naman, libreng-libre po ang may-ari ng lupa pagbili kahit kanino. Ayun. Okay, ito naman din. Ang SPA na binigay ng isang tao, pwede po ba naming baliwalain pagkalipas ng isang taon pag hindi naman daw nagbabayad? Ito na po anong nabayaran sinasabi. Hindi nagbabayad. May SPA. Sino po ang hindi nagbabayad? Yung taong may SPA. So, ibig sabihin, ito nililinaw ko lang ha, kasi medyo... So, malabo nga may SPA, pwede mo bang baliwalain kung hindi nagbabayad? So, ang nagbabayad yung ahente para sa isang tao. Para gano'n ba? Yes. May principal siya, may SPA, tapos hindi nagbabayad sa'yo, talagang sisingilin mo yung principal. Ahente lang po yan. It's not even a question of baliwalain. It's a question of non-performance of the obligation of the principal. Kaya dedemanda mo po yung principal kung hindi nagbabayad. Let's say, for example, kamukha niya, contract of lease. Ang ahente, ang agent nung nakatira doon, ang nagbabayad sa'yo. Kung hindi nagbayad, papaalisin nyo yung principal niyang nakatira sa apartment nyo. Ayan po. Correct. Eto naman din, kumuha po ako ng PSA, palagay ko birth certificate ito. Kumuha po ako ng birth certificate sa PSA, kulang ng isang letra. Kulang ng isang letra ang aking pangalan. Okay. Imbis po, yung nasa PSA, ano ang gagawin ko? So, kulang ng isang letra sa pangalan niya compare doon sa ginagamit niya. Sa local civil registrar lang po yan, hindi po PSA mag-aayos niyan. Kung saan pong local civil registrar sa lugar ng pinanganakan nyo, kung sino unang-unang nag-issue niyan, siya po ang mag-aayos niyan. At kung isang letra lang po, hindi naman po yan sa tingin ko substantial. Baka po typo error lang yan. Kaya maaaring sa local civil registrar po yan at hindi na kayo magkokorte. Ayan. Unless ng apelido mo, ganito ha. Jose O. As in O. Tapos yung O mo, yung apelido mong O, E. Iba yon, talagang substantial yon. Malaking bagay yun. Kasi dapat kitang-kita mo na hindi pwede mangyari. Nagkamali lang talaga. Nagkamali lang. Oo. Halimbawa, ang talagang obvious na mistake is halimbawa, imbis na letrang O ay U. Di ba? Yes, oo. Di ba? Very, very, parang malalaman mong typot lang talaga yon. Oo. Di ba? Okay, ayan. Marami nagsasabi, mag-shoutout naman daw tayo din dahil daw meron akong radyo. Nasa radyo ako ngayon. Okay, meron nagme-message. Anyway, at this point, nais ko lang mag-shoutout muna sa mga nanonood kasi Biyernes naman ngayon. Nawala ka din? Nawala ako. Okay. Yeah. But anyway, maraming salamat sa panonood ninyo. Ngayong araw na to, si Chun Chen, Rene Braga Baingco, Jose Niedo, Joy Sumabat, ayan, Evelyn Cadalin. Baka ano yung iba na hindi ko na nabasa kasi nag-wrap up na kami. Anyway, Marisa Rivera, Ragihan, Josie Andal, Evelyn Cadalin. Maraming salamat at sana'y samahan ninyo po kaming muli ni Dean Mel sa Lunes. Araw pa rin ho,
Lunes is June 8, no? June 8, June 8. And 1 o'clock pa rin. 1 o'clock, happy weekend po sa inyong lahat. Si Dean Mel Santa Maria po to. Huwag niyo kakalimutan po ha, mag-apply kayo sa FEU Institute of Law. Yan. Okay. Thank you very much and we'll see you Monday. Stay safe, stay at home. Lord, maraming salamat po sa pagbabahagi sa aming mga kapatid sa programang Relasyon ng inyong tulong at gabay. Sana'y manatili po sa aming puso't isipan ang lahat ng aming natutunan at piliing gawin sa aming buhay kung anong wasto at marangal sa inyong mga mata. In Jesus' name, Amen. Amen. Bye! May pupuntahan pa ba o dapat lang tapusin na? Sinagot na ni na Attorney Mel Santa Maria at Gladys Lana Lucas ang mga tanong sa napasukan mong Relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. COVID-19, reminders from